He presented his 40 years of stewardship in the kingdom of Jesus Christ as his Exhibit A, because he wants to bring change and continue to advance the goals for a better and more developed Philippines. He ran in these elections because of his faith in God and love of people who wanted to participate in solutions for the country. Gusto niyo maging Class A ang Pilipinas? Numero 53 sa balota, Apollo Kibuloy, to be presented by his brilliant lawyer, attorney Bobet Torreon. Si Pastor Apollo C. Kibuloy, pinuno ng fastest growing congregation ng Kingdom of Jesus Christ na may 7 milyon na sasaktuhan sa buong mundo. Matibay sa prinsipyo, tapat na kaibigan, may pag-ibig sa Diyos at malasakit sa bayan. Atlak ng Pilipino ay mahal sa Pilipinas. Bakit siya tumatakbo bilang senador? Upang ipaglaban ang hustisya, katotohanan at kapakanan ng Pilipino. Bilang isang spiritual leader na biktima ng political harassment dahil sa kanyang paninindigan at pagiging malapit sa pamilya Duterte, na uunawaan niya ang pang-aapi at kawalan ng hustisya. Marahas na ginulo at nilapastangan ng mga kapulisan ng Pilipinas ang kapayapaan at kabanalan ng mga sagradong lugar ng Kingdom of Jesus Christ. Sa loob ng 16 na araw, iligal nilang kinugko ang KOJC Central Headquarters sa Davao City. Gamit ang isang iligal na warrant, ginawa nilang war zone ang banal na datong ito. We go to any human rights advocate, there's nothing that we did, there's nothing that we did. Lahat ng pumasok na pulis, hindi armado. Walang baril, kahit isa. Hindi kami gumamit ng tigas. Wala kaming ginawang gano'n. So anong human rights violation? Walang pakundangang niyuyurakan at hinahamak ang batas na naghihiwalay sa simbahan at estado. Para lamang pilitin si Pastor Apollo C. Kibuloy na yumuko sa kanila. Kaya yan ay pinag-isipan, pinag-aralan, talagang pinagpuntaan o ang importante ay para na sa ito. Noong Setyembre 8, 2024, sumuko si Pastor Apollo C. Kibuloy sa ISA upang itigil ang pang-aabuso sa mga miyembro ng KOJC sa Davao City. Ginawa nilang tropeyo si Pastor Apollo C. Kibuloy, isang simbolo ng kanila umanong tagumpay sa pang-aapi at isang babala sa sino mang lalaban sa kanila. Hinamak at inusig, hindi dahil sa isang krimen, kundi dahil sa kanyang paninindigang hindi kayang bilhin. Apollo Kibuloy is presented to the media. Paulit-ulit na mga paratang na kasinungalingan. Gawa-gawa akusasyon, isang copy-paste na serye ng kaso dito sa Pilipinas at sa ibang bansa. Frozen assets. Pilit na pinatahimik ang Sunshine Media Network International. Hindi tumigil ang pag-uusig. Bakit inuusig si Pastor Apollo C. Kibuloy? Dahil nilalabanan ni Pastor Apollo C. Kibuloy ang CPP-NPA-NDF, iligal na droga at korupsyon. Dahil hindi siya lumuluhod sa makapangyarihan. Dahil kasama niya ang mga Duterte at mga ordinaryong mamamayang walang boses. Dahil sa pamamagitan ng SMNI, inilalantad niya ang katiwalian at kasinungalingan. Ito ang mukha ng kawalang katarungan. Siya ang naging sagisag ng pampulitikang pag-uusig sa Pilipinas. How to be in... Alam niyo kung saan ito nakabagay ng Kibuloy na Tulad ng mga naapi noon. Ngayon, siya ang larawan ng paglaban. At ang mga pinagtatangkaang patahimikin ay kasama niya sa paninindigan.
Bakit mo siya kailangang iboto? Ganito na ang Pilipinas ngayon. Binulok ng kasamaan. Ninakaw ng mga ganit. Unti-unting sinisira. Ngunit hindi pa tapos ang laban. Si Pastor Apollo C. Kibuloy, galit sa korupsyon. Ang Exhibit A niya ay ang KOJC. Maunlad, disiplinado, parang first world country. Simple lang ang layunin niya. Ayusin ang Pilipinas para sa bawat Pilipino. Ganito ang magiging Pilipinas sa ilalim ng pamumuno ni Pastor Apollo C. Kibuloy. Isang bayang muling babangon, malaya sa korupsyon, malinis, makatarungan, isang bansa na mula sa bayan, pinamamahalaan ng bayan at para sa bayan. Pastor Apollo C. Kibuloy para Senador, Mr. Zero Corruption, Death Penalty sa korap. Tuloy ang laban sa droga at CBP-NPA-NDF. Makakalikasan, boses ng mga inaapi. Yung eleksyon, simulan nating ayusin ang Pilipinas. Pastor Apollo C. Kibuloy para sa Senado. Vote straight, PDP laban. Vote Pastor Apollo C. Kibuloy, number 53 sa balota. Number 53, Pastor Apollo Kibuloy, to be represented by Attorney Israelito Bobet Torreon. A'udzubillahi syaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Magandang gabi, Quezon City! Let me begin by saying gratitude is the greatest of all virtues and is the parent of all of them. Gusto ko pong pasalamatan si Congressman Bong Suntay for having us here at saka ang buong Duterte. Mga kaibigan, ako po si Attorney Israelito Bobet Torreon. Ako po ang official spokesperson ni Pastor Apollo C. Kibuloy. Ako rin yung nag-assist ni Tatay Digong noon sa kanyang kaso at saka yung sa impeachment case ni Inday Sara. Ako po ay nandito dahil gusto ko pong ibahagi sa inyo. Alam ko po, marami sa inyo kumbinsido na mag-Duterte na. Pero ngayong gabi, kumbinsihin ko kayo, walayan ninyo ang lahat na pagdududa ninyo kay Pastor Apollo C. Kibuloy at butuhan po ninyo. Sino ba si Pastor Apollo C. Kibuloy? Si Pastor Apollo C. Kibuloy ay galing sa kahirapan. Siya po ay lumaki doon sa paanan ng bundok ng Apo sa Kalinan, Davao City. Siya po ay nag-aral ng mabuti, naging scholar ng Biblia, naging ministro, and in 1985, he founded the Kingdom of Jesus Christ with just only 15 members. And look at it now. It has 7 million members present in 2,000 cities in 200 countries. Ako po ay Muslim. Iba-iba po ang relihiyon natin. Dapat po gamitin natin ang ating moralidad pag desisyon sa isang tao sumala or pursuant to our belief. Let us not use our set of beliefs to judge other persons. Especially in this case, si Pastor po, nakita po niyo ang kanyang mga achievements. Lahat po ng kanyang mga tinatayo katulad ng SMNI. Pinagpala po ng Puong May Kapal. Kaya po naging magnet siya ng envy ng politika. Anong ginawa? Ang best friend niya. Sino ang best friend niya? Si Tatay Digong. Noong vice mayor pa lang si Tatay Digong, kasama na sila. Naging mayor si Tatay Digong, sinuportahan niya. Nung tumakbong congressman, sinuportahan niya. Nung tumakbong presidente, sinuportahan niya. Ngayon naman, sinusuportahan niya si Inday Sara. Wala po noong plano magpolitiko si Pastor. Nandyan na po sa kanya ang lahat.
Siya lang po ang isang mayaman na tao na maski tingnan po ninyo lahat ng kanyang propriedad, wala po maski isang propriedad sa kanyang pangalan. Ganyan po siya na pagkatao. Ngunit, nangyari nga po, marami nga siguro sa inyo naniniwala na siya po ay rapist. Alam nyo bakit? Kasi kung tingnan niyo yung mainstream media, pinipintal na po ang pagkatao niya na itim. Marami siguro sa inyo ay naniniwala na totoo po yun. Hindi po totoo yun. Produkto lang yun ng isang napakasamang pamulitika dito sa ating bansa. And what is my proof? Tingnan nyo nga mga kaibigan ko dito sa Quezon City. I-analyze niyo. Gamitin natin ang biyaya ng poong may kapal sa atin. Ano po yun? Yung utak natin. Sabi nga po, nung siya ay inihabla ng rape, 2014 daw nangyari. Lumabas siya sa KOJC 2016. Matagal siyang lumabas, wala pong kaso. Na-file lang po yung kaso in 2019. 5 years thereafter, pagkatapos po yung complainant, meron ng warrant of arrest sa cyber libel kasi sinisiraan niya si Pastor Apollo Sikibuloy. Mga taga Quezon City, meron ba kayong nakita na rape case na maski punit na panty? Wala. Meron ba kayong rape case na nakita na maski police blatter? Wala. Meron ba kayong rape case na nakita na maski medical certificate? Wala. Meron ba kayong rape case na nakita na pati ang SMNI na mga TV at radyo ipasara? Meron ba kayong rape case na nakita na pati lahat ng pondo ng kanyang mga korporasyon isasara? Anong ibig sabihin nito mga taga Quezon City? Ang ibig sabihin nito, gusto nilang payukuin si Pastor Apollo Sikibuloy kasi akala nila yuyuko din si Tatay Digong. Gusto ba natin yan mga taga Quezon City? Kaya nga, i-request ko kayo ngayong gabi, tanggalin nyo ang pagdududa nyo. Suportahan